Heavenly Father, good morning. Thank you again for this platform na imong gi-allow for us na ma-connect together and ma mag-learn me Lord sa imong pulong. Help us na masabtan na mo Holy Spirit and ma-apply na mo sa mong kinabuhi. In Jesus name, I ask for your anointing. Amen and amen. So good morning. We are now in 2 Corinthians chapter 10. So ingon niya diri sa verse 1, now I Paul myself urge you by the meekness and gentleness of Christ. I who am meek when face to face with you, but bold towards you when absent. So tanawon ninyo, si Paul na siya authority sa church sa Corinth. Kay siya may father ani, siya may nag-establish sa church sa Corinth. Pero na siya diya sa NLT translation, but now I, Paul, appeal to you with the gentleness and kindness of Christ. Wala siya ni ingon nga, I, Paul, appeal to you with the authority nga gihatag sa kuwa sa Ginoo. Wala niya giingon. I appeal to you with the kindness and gentleness of Christ. Nanay siya diya, though I realize that I am timid in person and bold when I write from far away. Yan na siya diya. So it's only in the gentleness and kindness ni Christ mao ni ang basis ni Paul nga mo speak siya and mo appeal siya sa ilaha sa mo speak siya sa mga taga Corinth only in the gentleness and meekness or kindness ni Christ. Now, uh, si Paul gusto yun niya nga mag-obey ang mga taga Corinth kay Lord. Dili niya ibutang ang pressure ba kina sa mga taga Corinth by using his authority. That's why ga-emphasize siya diri nga by the meekness and gentleness ni Christ. Mo ni ang iyang gigamit no sa pag-address niya and pag-appeal niya or pag-write niya dito sa mga taga Corinth no. Kung tanawon ninyo, wala niya ni gi-pressure, wala niya ni gi-lord it over sa iyang sarili, wala niya gigamitan og kanang iyang authority as an apostle ang pag-address niya sa mga taga Corinth. Wala niya gidalag hadlok-hadlok ba? No, mo ni ang term ba wala siya naga-create og kanang fear or kahadlok sa mga people sa Corinth si Paul. And nakita ninyo niya na siya, I who am meek when face to face with you, no, but bold towards you when absent. So, kung basahon niyo sa book of Job, no, yan na siya diri sa Job 33 verse 7, yan na siya, behold, no fear of me should terrify you. Yan na siya diya. Nor should my pressure weigh heavily on you. Yan na siya diri sa Job. Or sa Bisaya pa, busa, ayaw kahadlok kanako o pag-una-una nga lisod-lisoron kanako. Yan na siya diri sa Job 33 verse 7. So, dapat ingon ani day ang atong pag-lead sa people. Dili na to hadlok-hadlokon ba ang mga tao. Kana ganing isog-isogan nato. Dili day ingon ana, we need to approach people by gentleness and meekness in Christ niya na siya diha. So makita man ninyo nga he has all the authority si Paul. No, naayon siya authority kay ako may kabalo mo nga ang church sa Corinth wala yun ni sila kaila kang Christ. That's why nahimong spiritual father si Paul sa Corinth. Pero grabe ang iyang humility kay ang gentleness and meekness ni Christ ang iyang gigamit to address the church sa Corinth. No, dili siya ba dapat mag-create og fear nga mo submit sila tungod lang sa fear, dili dapat tiya ingunana. So mag-learn ta ani nga I Paul to the gentleness and meekness of Christ. No, I Wendell
to the gentleness and meekness ni Christ. Mo-submit sila because they are joyful to obey Christ. Dili nga mo-submit sila or mo-submit ang tao sa imuha, mo-obey ang tao sa imuhang instruction tungod kay mahadlok sila sa imuha. Dili di ay na tama no nga kanang tungod kay ikaw pastor, tungod kay ikaw bishop, tungod kay ikaw ang ilang leader, kailangan mo submit mo sa akong authority ana dili dapat ingon ana. No, we need to address them by the meekness and gentleness ni Christ and humility ni Christ. Ana po diya atong approach. So naba mo diya? Then verse 2, well, I am begging you now so that when I come, I won't have to be bold with those who think we act from human motives, no? Muna niya na siya, muna sa sulat pa lang nako, niya na si Paul, no? Mag-respond na mo, niya na siya diha. Kay dili ko gusto nga pag-abot na ako diha, mahimo kong bold sa mga tao nga nagtuo sila nga I acted from a human motives. Muna naman siya diha sa verse 2. No? So again din wala siya nag-talk nga mag-respond mo regarding money kay nahuman naman siya istorya about money sa chapter 8 ug 9. Ang iyang giingon diri pag-respond na mo kay gina-address din ni Paul ang sin. No? So in verse 3, for though we walk in the flesh, yes, naaman mo sa lawas. Kita tanan we walk in the flesh man. Naaman jud dili man pwede nga mawala niya tong lawas. We do not war according to the flesh. No, napamantaan ni nga sinful nga nature, pero dapat dili ta mo-operate no while kung Kristohano na ka, kung espirituhano na ka, dili na ka bound sa imong flesh sama bitaw tong kuan no katong mga experience namo last week dito sa barangay sa bahay pag-asa no nga dili mi dapat no mag-act with our flesh. No, but we must be sensitive no nga we must obey the Spirit of God in us. Dili mi pwede magpadala mi sa amo ang emotion dito and makirid away na mi tanan. No, dili di siya tama ang iyong nana. But even that you are in the flesh, yes, masuko man ka, mapektuhan man pug ka, but dili ka dapat bounded na sa flesh. Kay ngano man, na naman ang spirito sa Ginoo sa imuha. And yang yung diya, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely power for the destruction of the fortresses. So yang ginapasabot din nga sa Old Testament no physical warfare ang makita nato. Walay account no walay account sa Old Testament about spiritual warfare no. Kanang puro ra gyud physical. Wala pa man ang spirito sa ilaha tong una sa Old Testament. That's why makita nimo sa Old Testament puro away kanang like kanang sword no kanang mga sword i-conquer nila ang land puro physical but dinhi karon nga naa nang spirit ni Lord sa atoa kita nga mga Kristohanon dili na ta bound sa physical nga away mana kung nag-away mo sa imong bana wala gyud physicalay no you need to do that kanang spiritual nga warfare na kung unsa man ang naggunit sa imong bana kana ang imo ang i-address diha sa Ginoo kana ang imo ang i-surrender kay Lord ba and of course mauna dapat og surrender imong mind kay niya naman siya diha no for the weapons of our warfare are not of the flesh but divinely powerful for the destruction of the fortresses. So ang weapon nato is divinely powerful. No? So kita karon no we fight in the spirit to destroy
any fortresses that hinders God's work. Sa ato pa, ang power karon sa Holy Spirit ang mo break down sa mga fortresses. Unsa man ni sila? Kaning mga na-establish na sa mind sa isa ka tawo, like for example imong bana na ang nasa yang thought, ang pride. So unsa man ang imong i-battle karon? Kana ang imong i-battle spiritually nga mo obey siya ang iyang mind, ang mga na-establish nga fortresses masurrender niya sa Ginoo in obedience to Christ, no? So ang makahimo ana is divinely power. Pasabot ang Holy Spirit ang mo trabaho ana, dili na madala nimo og sumbag, sagpa, dili na madala nimo og luok, no? Kay no, like tung una na ako'y kauban dinhi sa balay, no? Tung una mosipyat siya, kulata jud, no? Katong wala pa mi nga born again. Physical ba Old Testament. Pero karon naa siya'y mga nahimo nga di maayo. Spiritual ang labanan ani nga naman na may something nga naay mga fortresses ba nga nabutang sa iyang isip ba sa iya pangkaraan nga kinabuhi. Kato dapat ang ma-break. Kinsa mo break ana? Dili na madala og ano dili na madalag presohon ako siya. Di madalag gigikan na og presohan. Kinsa mo breakdown ana ang Holy Spirit. Amen. Mao na nga maski unsa ka gahi sa inyong ulo or unsa pa na nga batasan ang moabot dinhi sa ato ang church, dili nato ni pwede pisikalon. Spiritual dapat ang labanan dinhi. I-allow ni Mang Holy Spirit nga mo break kana nga mga fortresses sa iyang mind, sa iyang thought, no? Kay mo man yang gingon diha sa verse 4, no, di ba? The weapon of our warfare are not of the flesh. So napoy uban no nga mga relihiyon nga pinaagi sa meditation, no, sometimes kanang uh, ang uban no it, kanang naa ko'y nailhan nga kanang rasyan na moadto sila bukid mag-meditate sila para mokalma ang ilang isip, mokalma ang ilang thought. No, it's just suppressing, ginasuppress lang nimo ba? Pero dili yun na totally ma-cleanse out ang imong thought ana. Ang Holy Spirit yun ang mo trabaho ana. Ang power jud sa Holy Spirit ang mo trabaho ana, ang total cleansing sa imong mind. Then dili po na kanang madala og kanang no kanang uban nga practices na ato aning isaka kanang isaka nako sa realm. Ngayon ana, those are just imagination. Kanang imong isaka sa realm tapos dito magsinumbagay mo sa yawa sa realm. May ana, imagination ra na nimo, soulish na siya, dili na spiritual. Mo gani gingon sa Bible no sa Colossians Jeremiah ba to? Be careful no sa mga false prophet nga i-lead mo through imagination, dreams and imagination niya na siya. No, pagbantay mo ana. No. So, ang uban po makatawa lagi ko say. Kana katong naihapit makuhaan nga mga nga nga leader sa church niya na siya igsuon pod nga maayo kayo mosaka sa realm. Niya nisulod daw siya sa tiyan sa iyang igsuon kaya didtong i-repair or ambot ayuhon to niya ang bata. Those are deception. No? Soulish ang tawag ana, gina-imagine na nimo. Actually imong isip ra na nagsulod-sulod anang mga tiyan, saka-saka dito sa kalangitan. Mura ng soul. Kay klaro kay ang gingon diha, it is by divine power. Ang Holy Spirit na mo trabaho dili ikaw. Divine power. It is by divine powers
niyang gingon sa verse 4, it is only by the power of the Holy Spirit that we can bring our mind to rest. Okay, kana man jud kung moingon ka sa Holy Spirit, no? Tanggala daw ning mga gipangbutang sa yawa sa kong utok. Kay kung dili na nimo i-surrender sa Ginoo, dili pud ka ana limpyuhan. So ang labanan diri is surrendering. Surrender nimo, like for example, na kay mga ginagusto i-overcome bisyo nimo, na may fortress sa imong mind ana nga makahinder sa pagdo sa will sa Ginoo. So unsaon na nimo, di man gud na ilabtan sa Ginoo kung dili nimo siya i-surrender. As you surrender to the Lord, i-cleanse na niya. Pero kung dili nimo na i-surrender sa Ginoo, walay divine power nga mag-work sa imo ang ano man naman kay will. Na kay will. Mo na nga kailangan nga imo jud i-allow ang imong mind nga trabahoon sa Holy Spirit. No, i-surrender jud na nimo as you allow it. So dili ang uban para magkaroon ko og cleansing o magkaroon kog purity sa akong thought, moadto sa bukid, mag-meditate dito, mag-yuga-yuga dito, mga na. Suppressing lang na tawag ana, dili siya, yes, makabati ka og peace for the meantime, gisuppress ra nimo ba? But ang total cleansing, it is from divine power. Mo na ginapasabot din ni Paul. No? So dili na nimo kaya nga ikaw lang sa dagat nga mo cleanse sa imong thought. Divine power ang dapat, no? So God, no, si God gusto jud niya i-purify ta. Not just i-suppress ang atong thought, He wants to purify our mind, no? Gusto jud to niya nga ang every thought bring captive to the obedient to Christ. Kana ang gusto jud ni Lord. Nga imong bana, ang gusto ni Lord is mahimong captive to the obedient to Christ. Nga kanang imuhang bana ginahinay nagka-obey ang iyang thought diha kang Christ. And isurrender na nimo kung naa pa kay mga struggle. Nganong balik-balik ang shabu? Nganong balik-balik ang bisyo? Nay fortresses pa sa imong mind nga kailangan nimo isurrender, mahimong captive diha sa Ginoo. Then, ang imuhang mind magtingala ka, sunod-sunuran na sa gusto ipahimo sa Ginoo. Di na ka mo struggle ana. Sabta no. Then yan na siya verse 5, we are destroying speculations, every lofty things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive. Yan siya diya, di ba? To the obedience of Christ. Sa maning mga lofty thought, lofty minds, no? Mao ni mga utak nga mga bright ba? Mao ni ang mga fortresses nga dili ka maka-obey sa Ginoo kanang nasubran ka ka bright. Oh, kanang mga intellectual kayo, mga lofty mind. Oh, lisod gid ni mag-obey sa Ginoo. Mao dapat ni ang matake captive to the obedient of Christ. Surrender nimo imuhang intellect kay dili man gud nimo dili jud ka kasabot sa pulong sa Ginoo kung intellectual. Kay pahambulay man mi. Di ba? Sa verse 5 niya na siya sa NLT, we destroy every proud obstacles that keeps from knowing God. Wala niya ginyo dire that keeps from knowing the Bible. Lahi ang knowing God, lahi po ng knowing the Bible. We capture the rebellious thought. Oh, and teach them to obey Christ. So, ang i-picture ba ang ato ang mind, mura siya og kanang picture ba sa land of Canaan. No, kanang 'di ba promised land man na. Daghang kayo promise ni Lord na rich in milk and honey. Pero naa may mga giants nga nagbantay. For you nga ma-experience nimo kana nga nga promised land sa imong utok, sa imong mind,
para ma-experience nimo ang nature jud ni Lord, kailangan masurrender jud nimo mga giants sa imong mind. Kanang nasobrahan kag ka-bright, intellectual, clever, proud, self-righteous. Lisod jud kay na nga mahimong obedient ang imong mind o imong thought kung dili na nimo i-surrender kanang mga kuan mo na nga no maglisod jud ko ana na ako'y isa ka friend no nga na ako'y isa ka friend nga lawyer, napo ko isa ka friend nga law school graduate no law graduate. Lisod jud kayo i-share ang word ni God sa ilaha. Mag-testimony ka, pilosopo jud kaayo. Na isa pod ka kuan no ingnan ko niya kaupat na daw niya gibasa ang Bible. How come wala na bag-o yang kinabuhi nganuman it's just lofty mind mga intellect ba. Intelektuwal ra ang ipairal di man ka pwede ingon sa Bible nga akong i-reveal ako ang mga Matthew 11:25 nga na siya akong i-reveal ang mga sekreto nako ay thanks be to God nga na siya kay wala di ay nimo ni gi-reveal sa mga prideful og mga clever or mga intellectual nga na siya diha but gimuang gi-reveal ni sa mga babes. So dili gyud ay kakasabot sa pulong sa Ginoo magtingala kang uban nganong ma-deceive. Ngano man ni nga gabasa man ig Bible pero nganong ma-deceive. Ngano man nabasa lang niya ang problema sa heart. Wala siya kasabot sa iyang gibasa, wala na reveal sa iya ngano man dili man ni-reveal ni Lord ang iyang pulong sa mga clever and intellectual nga mga tao. Dili nimo ni masabtan ang pulong sa Ginoo unsa ang unod ani niya kung ang imong ipairal is pa-bright ra ka. But i-reveal daw ni Lord sa mga humble and babes. So daghang kay mga questions ana. Ngano man ni nga wala ba ni siya ka-discern mga ana no? Wala ba ni siya ka bantay nga mali na ning iyang ginasunod? Wala ba ni siya ka bantay nga false prophet na iyang ginasunod ana? So why is it wala na niya kabantay ngano man? The Lord will not reveal to those who are proud. So ang problema di ay nimo nga pastor is prideful ka nganong mailad ka, walay revelation sa imuha ngano man lofty mind kanang kwan ba kanang imuhang pa bright lang ang imuhang ginaisip di ka magpa-correct dili ka matambagan ikaw ray tama nga na no kana dapat ang masurrender nimo kay Lord ma-reveal sa imuha kung moingon ka nga Lord sorry kaayo nahimo kong prideful forgive me mali ni ako ang nahimo akong i-surrender sa imuha Lord so kana magtingala ka ma-reveal jud na sa imuha. So everyone nga of these thoughts that have lifted up themselves, lofty thoughts, mo ni mga giants na to, nga that have raised themselves up against the knowledge of God, mo na sa pani, mga unclean thoughts, proud thoughts, selfish thoughts, impure thoughts, evil thoughts, tanan dapat ni must be brought down. Bitaw na, di ba no? Katong akong ingon sa inyo, nabutang din ako diri no. Kaning Matthew 11:25, Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and yan siya diya, for revealing them to the childlike. I-reveal ni Lord ang iyang mga secrets o magkaroon kag revelation sa word ni God if you are childlike, humble ka ba? So sa itong verse 5, 2 Corinthians 10 verse 5, and we are taking every thought no, captive to the obedience of Christ. So,
We need to stop deceiving ourselves, no? Kay in 1 Corinthians 3:18, stop deceiving yourselves. If you think you are wise by this world standard, you need to become full to be truly wise. No? Kailangan jud, no, inaog tanan o i-surrender sa Ginoo kanang mga fortresses sa imong thoughts, pride thoughts, lofty thoughts, sinful thoughts, sa to, impure thoughts, evil thoughts, covetous thoughts, unclean thoughts. Morning mga dapat nato i-surrender kay Lord para completely dali ra kay ta mag-obey sa Ginoo. Kay kung naa pa ni sa ato ang mind, di ni ato ni ma-surrender. Wala jud, di jud ta maka-obey sa Ginoo. Nga naman harang man gud ni sila. Imagine nimo gabasa ka dire. Imagine lang nimo ha, naa kay mga unclean thoughts. Gabasa ka og word ni God. Magsamok-samok yun na sa imong isip kanang hugaw ni mga una-una. Tama? Prideful ka, ingnan ka sa Ginoo nga mag-humble down. Unya mo naman ay fortresses sa imong mind. Dili jud ka ka-obey. Ngano man, naa pa man ang prideful thought nimo. Oh, bahala ka diha, ikaw jud ang magkuan, ikaw mo humble down sa kuha. Di na mao. Kailangan sa imuha i-deal na siya. Ngano man, mo nay harang sa gusto himuon ni Lord sa imuha. Kani dapat ang masurrender nato. So, when it comes to the Bible, our intellect will make us proud and make us handicapped. So dili yun nato masabtan kayo ang Bible. Watay revelation kung intellectual lang atong ipairal. It is by humility we can understand the scripture. And unsa pa? John 7:17 pinaagi pod sa atong obedience. Anyone who wants to do the will of God will know whether my teaching is from God or merely from my own. And ikatulo, for those who fear Him. The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. So matudluan ka sa Ginoo kung nakay fear of the Lord, masabtan nimo iyang pulong, kung obedient ka sa iyang will, then ikauna is you are humble before the Lord. Humility, fear of the Lord, then obedience. God will reveal His secret to those people nga humble, obedient, and those who fear Him. That's why we need to destroy pride in our life. Kung dili pud ka, nga naay gampo sa imo magtingala ka. O gani na sa kuha, wala jud koy panlaban sa inyo Moingon ra jud ko, Lord, istorya ko na, Lord. Ikaw ko istorya ni tawana. Hindi man ako madalag istorya. Wa jud koy power ani kung surrender sa imo Amo istorya jud ang Ginoo. No? Istorya jud si Lord. So ang mga giants sa to ang mind, dapat mawawala na sila, ma-tear down. Dili man pud ma-occupy sa mga Israelites ang promised land kung dili ma-tear down ang mga giants sa Kanaan, tama? Same sa to dili na totally ma-experience nimo ang kingdom sa Ginoo sa imong kinabuhi kung dili nimo ma-tear down ang mga giants sa imong kinabuhi. And the best kayo nga naman na divine power mo tear down ana. Ang imuha na lang trabaho is you surrender. Surrender nimo sa Ginoo.
O na usahay ang Ginoo i-allow niya ba nga ma-fall ta, ma-tempt ta para unsa man so that we can seek him for his grace. Makita naman ninyo sa pangahitabo karon katong mga prideful dili mo tuo sa Ginoo naay fortresses ba nga gibutang sa ilahang mind nga ang ilang thought dili sila ka-obey sa Ginoo. No, napay mga istorya nila diha nga na stupid ang Ginoo. Oh, presidente ka ingnan nimo ang Ginoo ana nga stupid ang Ginoo. Amo ning nabutang sa iyang isip. So unsa himuon si ni Lord sa imo i-allow niya nga ma-fall ka para ma-take captive niya ang imong thought. The moment nga walang-wala na kay tabang, the moment nga wala na mo help sa imo, the moment nga mawad-an na kag power, the moment nga wala na bili sa imo imong kwarta, then ma-take captive niya imong thought as you surrender to him. Ana di ang sekreto. Mo na nga kung tambagan ka dili ka pangitaan ka ni Lord og way nga makuha niya imong thought. Ma-surrender nimo ba? Then makita nimo, ma-experience yun nimo si Lord. You will know God. No? Kung tingala mo kanang mga naana sa kuan sa sick bed, tingala ka, surrender nila ilang life kay Lord. Oh. Kanang kamatyonon na ka, kanang wala na gud kay kuan, wala na kay power, kapila ko ana. Pila ko ana tong una na ospital. Wala kay kaistorya sa ospital. Natistingan ako na ako ra usa. Unsa man akong gingon? Father, Lord, gamita ko sa imuhang katuyuan. Imuhan ako. Pero katong naapa ko yung mga fortresses, pride, lofty mind. Wala oy lisod kaayo ko istoryahon sa Ginoo. Magtingala ka ana, no? Grabe jud kayo, amazing jud kay si Lord. Mo na kung kabalo ka ani, masabtan nimo panghitabo tanan. Even sa to ang previous nga president, makita nimo nga ang Ginoo naga-work pud sa iya para ma-take captive niya kana nga thought and mahimong obedient sa Ginoo. Kay kinsa go istoryahon pud niya dito sa prisuan, ang Ginoo jud. Mustorya jud ka sa Ginoo. Hindi man kay allow mo istorya sa masagawas. O di gani wa gani mahimo ang kwan, ang iyang anak, di ba? So sa mahimuon karon sa Ginoo sa iya, silang duha ang magstorya. Naay plan si Lord sa iya pod. So that's why God allows us to be tested so that we can seek Him for grace and for the power of the Holy Spirit. So that we can bring those impure thoughts and covetous thoughts under our feet. No, like si Joshua brought the kings of Canaan under his feet. Every thought captive to the obedience of Christ. So mao dapat niya to ang goal, mga igsoon, na every thought captive to the obedience of Christ. Every thought in my mind. Tanan nga na-store nga information nga mali even sa imong pagtanaw sa Ginoo dapat makuha nato ni mahimo siyang captive sa Ginoo and obedient ang ato ang mind diya sa Ginoo. In verse 6, we are ready to punish all disobedience whenever obedience is complete. So yan gingon diri sa verse 6 that he says that the obedience is fulfilled. No, dinhi sa ato as a church. Kung ang obedience mapulfill sa ato dinhi sa church, then I am ready to punish all others who are disobedient. So dapat kita nga naa sa church, dapat kanang totally surrender na jud ka sa Lord. Para kita pod napoy gahom, no? Nga mo
mo punish sa mga thoughts nga wala pa kaubi sa Ginoo. Kay kung kita dinhi dili pa ka all out sa Ginoo, daghan pa kag tinagu-taguan sa imong thought, dili pa nimo totally surrender, how can you be effective sa pag-reach out sa lost? Naba mo diha? So, naa magoy tendency sa atoa nga mutan-aw pud ta sa disobedience sa uban. Pero ang atoang disobedience wa taga-tan-aw. Sama sa inyo ang mag-asawa, permanente nimo tan-awon ang sala sa imong bana, permanente nimo tan-awon pod ang sala sa imong asawa. Pero dapat imuha sa nga disobedience ang imong tan-awon. Mao na imo i-surrender kay Lord, Lord, mali ni akong isip. Dili ka nang, pastor akong bana ba? Akong bana palaubog. Ako ang bana. Nya kumusta man pud ka pod? Oh. Kumusta man imong isip? Kumusta man ang imong pagpasaylo? Dili ta dapat ingon ana. So si Paul naga-remind siya dinhi nga kalimtan ninyo ang disobedience sa uban. Ang unahon sa ninyo ang inyong disobedience. Ikaw kumusta man ka? 100% na ba ka diha sa Ginoo? Sold out? Gisurrender na ba nimo imong pride? Ang imong thought? Kay diri gastorya sa diri ang sa ato ang thought. Thought ang ato ang ginistoryahan dinhi. No? So si Paul niya siya diri, no, I forget about the disobedience of others. Kay ako na'y bahala ana sa ilaha later. Ang importante ang imong disobedience. Mao ni ato ang pukusan gana si Paul dinhi. So diri sa verse 7, 2 Corinthians 10 verse 7, you're looking at the things as they are outwardly. Katanaw ra mo sa panglabas nga anyo. Oh. If anyone is confident in himself that he is Christ, let him consider this again within himself, that just as he is Christ, so also we are. No, yan gingon diri sa verse 7, you people, no? No, you are taken up with the outward life. Yan na si Paul. He says that you people are confident that you are in Christ. He says, well, yan na siya, just think of this, na kung naamo sa kang Kristo, naapod ko kang Kristo. Yan na siya diya. And ako tamong tuganan sa kamaturan, ayaw mong tanaw sa panglabas lang sa tao. Yan na si Paul. Impress kay mo sa outward nga life sa tao, pwede ka nang ma-impress mo sa outward niya nga testimony, kana nga nang mga outward lang nga testimony, dili dapat daw ta ma-impress anang sa outward lang nga testimony. But, no, sa inner life dapat ta mo tanaw. Diha dapat ka ma-impress sa inner life. You are impressed by the outward life, by man's personality, and by his handsome look. Pwede nga, no, order kay yang panamit. Okay na ni, na-order na ni ang sulod ani. Kay order naman ang yang panamit. Pwede ta ma-impress by outward look, position. Oh. Maayo mo storya, maayo mo wali. And pwede yung personality, etc. Pero yang gingon, the thing that has really value in God's eye is kini sa verse 5. Dapat ang inner life. Paul was concerned with the inner life. Pero ang mga Corinthians were concerned with the outward life. And mao nay mark
sa mga baby nga mga Kristiyano, kining gatan-aw lang og panglabas. Gwapo kay kag posisyon, gwapo kay ka og kanang materyal nga mga butang, gwapo ka og maayo ka mostorya, mao ni sila mas attracted sila sa panglabas ba, ang mga Corinthians. Isa di ay na kasay nga baby pa ka nga Kristiyano, kanang gatan-aw lang kag panglabas nga anyo ba, no? Sa jud na ka mark nga karnal pa ka nga Kristiyano, wala pa ka ga-operate spiritual. You are taken up with outward appearance. And wala siya ga-concern about his thought life. Mao na silang mga baby Christian. So karon pwede na nimo ma-assess imong sarili kung karnal pa ba ka or spiritual na ka. Kana ganing mobilib kay ka kanang mga maayo kay muwali. Mobilib kay ka kanang mga maayo mo storya. Mobilib kay ka kaysa sa mga maayo manamit. Mobilib kay ka kay maayo siyang appearance. Isa din na katimailan nga baby pa ka nga Christian. So ang isa jud ka mark no sa spiritual man is that he's concerned that every thought in his mind is brought to the obedience in Christ. Mao di ay na ang mark sa spiritual man, that he is concerned that every thought in his mind is brought to the obedience of Christ. And padayon si Paul na mag-speak about the outer and the inner life. Second Corinthians chapter 10 verse 8, for even if I boast somewhat further about our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be put to shame. Yan na siya. No, he says here, even if I should boast somewhat further, tanawin mo sa verse 8, about our authority, you know, no, na kung tanawin mo, na naadjud siya authority si Paul. Kabalo sila nga naadjud siya authority si Paul sa church sa Corinth. Na siya apostolic authority para sa mga taga-Corinthians. But he wouldn't speak with to that authority. Wala yun niya gigamit ka ng authority niya towards that Corinthians. Then iya ba giingon, di ba sa verse 1 of verse 2? He says, I speak with the meekness and gentleness of Christ. Na siya diya, verse 1 and 2. Then, diripod sa 2 Corinthians chapter 10, he says, I cannot boast about my authority. Yan na siya diya, di ba? But I'm not going to do it. The Lord has given me that authority not to destroy you. Yan na siya diya. Sa verse 8. But to build you up. Mao daw dapat as a leader, as a disciple. Nga dili diay dapat bu-destroy sa kinabuhi sa tao. But as much as possible, nga kaya pa nato na nga matabangan or ma-build up, mao diay ang atong goal. Kay mo man yang gingon diya, ang authority nga naa sa ako dili na ako ni gamiton para i-destroy mo, but para i-build up mo. Oh. Kaya ang uban, ang authority nga naa sa pastor, naunsa? No, it's a sad thing ba nga ang uban, ang authority nga naa sa ila, gina-destroy ang uban. Ang uban himuon ng gwardiya sa simbahan, ang mga membro nila naunsa. Luoy kayo ang mga luoy kayo ang mga membro, ang ilang authority as pastor
i-destroy naman noon ang uban imbes nga tarong bagon na god, no? Gigamit na ni mong authority to destroy people, not to build up. O na sa amoa, ang authority nga naa sa amoa, of course wala jud mi laing desire sa inyo is ma-build up mo ba. Mao na usay ang akong asawa mo text na diha sa ato ang GC na unsa man mo. Magmata lang mo sayo, di pa mo kamata. Ngano man, ang desire na mo is ma-build up mo. Kanang mag-mature pud mo ba? Kanang naamoy ma-apply sa inyong kinabuhi, mag-grow mo in knowledge, mag-grow mo in understanding sa word, mas mailhan ninyo ang Ginoo. Mao jud na mo ang desire nga mas mutindog mo. Oh. Mao na nga mogamit mi ana nga authority to build you up, dili to destroy you. Sa man ni si pastor sige follow up. Bilar kaayo ko, eh di magsayo kag tulong. Na bilar man ka kay magsige kag Netflix, magsige man kag monitor anang presidente ba unsa na pud imo gimonitor mabuntagan ka unsa ni pagmatag alas 5. Oh. Nganong bold mi ani mo storya? Kaagi mi ana. Mabtan kag alauna og Facebook diha. O nga karon naay morning dibo be makatulog gud mi alas 8 usahay kanang di na kaya sa buntag, kanang di na kaya sa mata, tulog mi alas 8, mata mi alas 3, makabasa pa mi alas 3. Masayo ta og kuan nya, mag-learn pa ta, ma-build up pud mo. Sa inyo hapong part, ayaw mo kasuko sa amo kung mogamit mi sa among authority sa inyo ang ano man, wala may desire nga ma-destroy mo. Ang amo arang jud is ma-build up mo tanan, mao ra jud na. O ya, tambagan mo, musuko ang uban. Putbuot man mo, labot man mo. Wala mo nag-set sa inyong boundaries. Kuya awa, bisitahon pa ka sa inyong balay. Anak, pa imong sulti sa kuha. Nga, wa mo ka, katawag ko si Arnel. Ano, you don't know your boundaries. Inglesan pa. You just, you go beyond your boundaries. Ano siya. Daming laing di sana matulit imong utok. Kaya nawala na ka. Gusto ka na mo tabangan niya karon I go out beyond my boundaries. O di ganahan man ka matug kuan mental hospital di diha sa ka magpaulay kay magpamalandong ka sa Ginoo di man ka gusto magpatulid. Dili man nimo i-surrender ang imong mind ang thought captive diha sa Ginoo, then di jud ka fulfill si Lord sa imo sa iyang gusto nga himuon sa imo ano man napay mga harang ba sa imong isip. Napa mo diha? So wala gigamit ni Paul yung authority to destroy but to build you up. Amen? God given me authority to build you up, not to destroy. So bantayan ninyo as an elders, mga leaders nga naminaw dinhi, gihatagan kag authority sa mga people to build them up. Tabangan sila mabago ilang kinabuhi, dili destroy, dili manipulate. Oh. Saka ana basahon jud na nimo. Mao na nga kailangan jud ka kuan, kailangan jud ka kanang mag-obey jud ka. Wala jud may laing intention sa inyo So na siya, even if I boast about it, he says, I'm not ashamed to boast. I have authority that God's given me. I don't want to have any false humility pretending that I'm not an apostle. On my paraphrase ni Paul. I don't have I'm not pretending that I'm not an apostle, that I don't have authority. God has given me authority and I shall not be put to shame. Yan na siya diya. In verse 9, for I do not wish to seem as if I would terrify you by my letters. O ang akong sulat sa inyo dili ni pangadlok, ana si Paul. For he says, his letter are weighty and strong, but his personal presence is unimpressive, and his speech is contemptible. Kuyaw kayo ni no sa kwan. Kung tanawon nimo sa verse 9, I don't want to terrify you with empty threats in my letters. No? He says that ayaw mo guna-una nga ginahadlok ta mo sa akong sulat. Kay sulat raman ni kay Paul.
Dili na ako ni aim nga hadlokon ta mo. Mao na nga dili ta manghadlok-hadlok sa ministry. Dili na to hadlok-hadlokon ng mga tao sa atong ministry. Amen. He says niya na siya. But he says niya na siya diya, I know that you are, kabalo ko sa inyong ginasulti, that these letters or Paul's letter or sulat niya kay impressive and forceful. Isog kayo ang sulat ni Paul. Kinsa man dire ka na ganing isog mo text. Sama po na ako isog mo text usay. Pero butan sa personal. Murag si Paul ba? Mangisog ka sa text. Siya si Paul, isog kayo yung text niya na siya. Forceful. Yan na siya, Dreo. Diba? Yan na siya. His letters are weighty and strong. Bugat and strong ang iyang letter ni Paul, but his personal presence are unimpressive. Personal, unimpressive. Lahi lagi ka mo sulat. Lahi lagi ka kumakaatubang. Hana ang iyang surat manaw. Lahi ang imong sulat, lahi lagi ka sa personal. Unimpressive daw si Paul sa personal, and his speech is contemptible. Murag dili katuohan. Kung mustorya, personal, pero maayo sa sulat. Maayo ang iyang sulat. Paul's letter or sulat niya, so impressive and forceful. No? He sounds so big. But it's all noise. Isog lang sa sulat, pero sa tinod, malumanay sa personal. Mana akong isulat diri. Actually, ang personality jud ni Paul is weak. Ang iyang personality. And his speech as a speaker, he amounts to nothing. Kung pastoryahon nimo siya sa personal, he amounts to nothing. Tanawon na lang ninyo si Paul, kana ang iyang personality. Nga weak. Kung tanawon ninyo sa physical nga appearance, 4'11 lang daw ang height ni Paul. Wow, pares rami. Pares ramo. So kinsa may mga 4'11 diya, mga Jew tayo height. Ana daw, gamay lang daw si Paul, 4'11. Tapos, crooked pa ang nose. Sa physical nga appearance, si Paul nahiwi ang iyang nose. Ana ba na letter C ba? C na ana ang nose daw ni Paul is ani. Ansi tawag ani, so dili to siya katong Paul nga atong natanaw sa kwan sa ganito katong Paul ay kinsa kanito kanang mga video ba, movie ba? Ang tama lang dito katong upaw siya, bald. Muna bald. Pero ang iya daw nose is crooked, ana S, mura daw C, ana daw yung nose. Tapos wala jud kay attraction sa iya sa physical nga appearance si Paul. Mao nang gi-kwan diri. Gi sulat dinhi no nga imagine nimo gisulat sa verse 10, his speech is contemptible, his personal his personal presence is unimpressive. Personal niyang appearance, unimpressive. Attractive. Dili siya attractive personally si Paul. Pero kung tan-awon nimo kini nga tao nga dili siya attractive personally, dili siya attractive physically. Pero kung tan-awon nimo, ma-imagine nimo nga kini nga apostle whom God used to turn the world upside down. Tan-awon ninyo sa Acts 17. So it was not human personality, no? I-clear niya diri nga ang iyang personal appearance was unimpressive. His speech was also unimpressive. Wala jay no? Katong mga ga-admire og human eloquence kanang maayo mo storya dili nga na si Paul. There was no impressive personality in Paul's appearance. Unsa ray naa kay Paul? 100%
power of the Holy Spirit kana di ay dapat ang naa sa toa. Naba mo diya? Yeah. Dili di ni pagwapuhay. Papuno ay di ay ni sa balaang espiritu kung gusto nimo. Amen. Magamit yun kag taman sa Ginoo. Asa ka ana? So kanang mga pislat ug ilong nga sama pud nako, dili kayo taas. Dili, kataas ang ilong. Taas yang ilong. Para sa akong ilong. Ayaw na mo ka kuan ana. Ayaw na mo ka insecure. Pure. Na ako'y nakita diya nga Gusto din siya magpa... Kristiyano na bagurag. I-post pang yang ilong paana kanang si tawagan. Panos job. Pag panos job. Oh. Oh, panos job na ka. So unsa man, you want to impress others people? To look na kanang good ka to other people? Makita ko ana, even other pastors, gahimo ana. Na nagpa-rhinoplasty bang tawag ana kana sa ilong? Yes. Pag-repair sa ilong ana kay namay kumot gamay dire. Gibira dire. Pagbira dire. Unya nakumuot naman pud sa ilalom. Birahon na pud dire sa liog. Unya ang taas wala man apil. Birahon pud na gastosa. Ang budget 200,000 ay mo ng 500,000. O nga naman, you want to impress people. Tumana na lang si Paul. Si Paul walay physical nga appearance pero 100% puno sa balang espiritu na ay na-contribute sa tibok kalibutan. Amen. Naban mo niya? Oh. So okay rata sa itong mga ilong. Eh mo ka ng silos-silos diya. Nga tangos lagi ang ilong. Ngano di ay ni? Patas anay yung ilong? Ang kuan? Ang ginabantayan sa Ginoo? Dili. Dili ay. Ang kasing-kasing. Sing-kasing yun na to. Naban mo diya? O sa mga nagplano diya magpailong o magpaunat ha. Oh. Tanawa na lang si Paul. Gastos-gastos mo diya. Gamitan na lang na sa mission nimong kwarta. That's right. Dagan pa ka ganansya sa langit. Maski unsaon nimo nag inat-inat ana. Magtingala ka ana. Moabot ang panon ang imong kilay ni saka na didto magproblema na pud ka og naog. Hala ni saka nagtaman panaog na pud nimo ana. Kamu katawa ka din. Makatawa ka, ana na mo katawa. Kay mo katawa ka, mukunot man tanan. Manggawas sa mga silikon sa kilid. Oo, sabot. Gwapo na gani ang lips. Ipaana yun, ipabukad ang lips, ana. Ipaana yun ang lips yun. Anong naunsa? Katawa na lang yun kung aning mga trabaho, aning mga tao ba. O yung mga pastor na. Ang uban, mga born again na. Nga man, dire ah. Sige, malayo na punta ni. Isang oras na. 30 na. Sige. Verse 11. Utol na ta dito sa ilong. So, niya siya diya. Let us such person consider this, that we are in word by letters when we are absent. Such person we are also indeed when present. Niya na siya diya. Nga. Saan ako ani? So, si Paul, gamayon, upaw, unimpressive siya nga speaker, very clear kaayo, wala siya human eloquence, but 100% power sa Holy Spirit na siya. So, it doesn't make a difference, dear friends, if you are unimpressive in your appearance. Nang isulat diri. Kung magbunga-bunga ka, ikakayo maayo mo storya, walay problema na. That's right. Ang importante, the power of the Holy Spirit can make you up. Taplan ka sa balang espiritu. Amen. Mao nay mutabang sa imo magtingala ka, magtingala ko mo. Kani sila Pastor Roy, di man ni sila eloquent mo storya. Pero magtingala ka na ang gahom sa balang espiritu nga mag-cause ug kausaban sa uban nga naa sa ilaha. Oh. Amen? Naba mo diya? So it's not about appearance, it's about maayuhay istorya ni. Papunuay ni sa balang espiritu. Kay kung tanawa si Paul nga pihing kayo ilong, upa-upa, asa ka ana, short pa ug height. Oh, mura gina-address ang mga Pinoy ani ba? Hilig kayo Oo. magbuhan. Oh.
Kung pwede pa lagi patasan ang ato ang height lagi. Naanay ka ng kung naapay ka ng mga kanang mga surgeon nga magdungag og height nato. Daghan na nagpa-opera og tiil na pod, magdungag og bukog sa tiil. May lang kay ilong pa lang ang na-discover na lang nga pwede dungagan. O na ni-address na si Paul. Ingon niya diri sa 2 Corinthians. Mo na kung basahon nimong Bible makatipid ka ba? No? Kung sabton nimo pulo sa Ginoo makatipid pa imbis nga magplano kag pailong karon ay si Paul gani. Pihing gani ang ilong. Grabe. Siya ay pinakadaghan na sulat sa Bible. Oh. Si Paul gani, grabe kayong mga people lang na transform, pinagi siyang kinabuhi. Grabing churches ang na-establish, pinagi siyang kinabuhi. Oh. Alangan ko ti sanay ni kung kinsay pinakataas og ilong, mao na pinakadaghan nga churches ma-establish. Agoy. Dili na mao. Kung kinsay kumplito og buhok, mao ra nay effective sa pag-win souls. Di na mao. Pero ayaw pud Lord ay mo gani nga gina kabig-kabig na ako gamay pod ang ako ang buhok ba kay bald baya si Paul no. Ang gingon dito bald back. Unsa man ang bald back? Upawan to sa likod. Wala na ako gibutang gani nga bald back. ang bald back ni ay hantod sa likod ang upaw. Anak ko ba Lord? Ayaw pud tawon ni. Kaya napapunuan na lang jud ko Lord ay na pag upawi pod. So let such a person consider this, that what we are in word by letters when we absent, such person we are also indeed when we present. Mao na niya na siya diya. Kamo nga mga badlongon diya sa Corinth. Bold me sa letter, bold ko sa letter sa kong sulat. Pero kung ikaw magpadayon gyapon kag pabadlong pag abot nako diha, mahimo jud kong bold sa imuha. Kay ngano man bold si Paul pag deal sa sin. Nakuha ninyo? Dili ka bibibihon ni Paul pag abot sa sin. Gamito niya yung authority pag abot sa sin. Amen? Ingon ara ta dapat. No? Diplomat si Paul pag abot sa sin. Dili siya mo please og mga people basta pag abot na sa sin. Kay ngano man, gusto man gud ni Paul ma-edify sila and ma-build up sila. Bahala mo musuko sa kuha. Basta tug-anan na mong tinuod. Mali ninyong gihimo. Mao na nga dili interested si Paul in making a good impression sa ilahang sarili. Kana ganing maayo imong dating diya sila no. Bahala ka masakitan ka kung pag-abot sa sin niya gusto niya mabago imong kinabuhi. Sultian jud kaniya. Bold jud siya. Siya ganingon no. Hand them over to Satan. Asa man ka na. Remove that person sa inyo ha. Bold kayo. So, tanawa karon ng imuhang kwan. Mao ni ang question sa tuwa karon. You need to ask yourself this question. Unsa man daw ang aim nimo sa ministry? Sa imuhang preaching, sa imuhang pagtudlo, sa word. Is it to impress other people? Timayo ra ka mo storya? Unsa man ang imuhang motive? Dili daw ka mahimong servant sa Ginoo kung imuhang motibo is mo impress lang kag other people. Your aim must to build up people. Dili to impress people, dili ka magpa-impress og people. Amen? Tama mo diya? So dili diya ta magpa-impress og tao kung dili ang goal nimo mausab ang kinabuhi sa tao nga gi-entrust ni Lord sa imuha. Mao nang giingon niya sa verse 8, then only you can truly serve the Lord kung you want to build up people, not to impress people. Those who are seeking to impress with their personality are soulish. Wala pa, dili pa kay spiritual.
Those who depend on the Holy Spirit's power are spiritual. Kuha na ninyo? Those who are seeking to impress with their personality are soulish. Those who depend on the Holy Spirit's power are spiritual. Amen. Nama mo diya? Verse 12, for we are not bold to class or compare ourselves with someone who commend themselves, but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding. Nga na siya dire, sa verse 12, no? We are not bold to class or compare ourselves with those who commend themselves. He says here that there are a lot of preachers, no, daghang kay mga preachers kanang isulat nila ang ilang mga testimony ba. Tapos mamaligyag libro. Oh, kanang kung naamay good translation sa JB Phillips, no. Kung nakadungog mo ani i-search niyo sa Google ang JB Phillips translation aning verse 12, no. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Tanawon ninyo ang JB Phillips nga translation. Yan siya diya. We are not seeking to compare ourselves with those who write their own testimonials. Kuyawa ni no. Dili daw dapat nato i-compare ang atong sarili sa mga tao o mga pastor nga nanay mga libro. Hala na lagi libro ni. Ga-income lagi na siya libro, maghimo po kog libro. O dili daw dapat ingon ana, mag-compare sa imong sarili. Especially kanang mga pastor nga gasulat na sila mga testimony sa mga libro. Mo man ang gingon sa JB Phillips. We are not seeking to compare ourselves with those who write their own testimonials, those who boast in their in their notices for their meetings, what a great servants of God they are, no? And who seek to boast in the various ways concerning their achievements and their accomplishments and their degrees and their intellectual qualifications. So dili daw dapat nato i-compare atong sarili nga kung kani nga simbahan ga post na sila sa ilahang daghan kayong mga membro, i-compare po nimo imong membro, gamay lagi ang membro sa simbahan. Yan na. Tapos i-kuan po nimo ang ang ilang mga accomplishment, ma-compare nimo sila, dili ta dapat ingon ana. No? No? Kay ngano man, no? Ang inner life ang ginatanaw sa Ginoo, dili ang imong mga accomplishment. Dili ka na mga libro nimong gisulat ang ginatanaw sa Ginoo. Dili ka nang imo ang gina-post sa Facebook ang ginatanaw sa Ginoo. Ang ginatanaw sa Ginoo ang imong inner life. Kinsa ka kung ikaw ra usa. Kumusta ka mag-isip? Kumusta ka magpasaylo sa imong banaw asawa? Mao na ginatanaw sa Ginoo, dili na imo ginapangambog diya sa social media nga mga achievements nimo. Mao na ayaw compare ni ana si Paul. Oh. Kay ang tao mo tanaw man yun sila sa outward appearance, sa imong mga accomplishment o achievement. Kuyaw kay ang pastor nila manamit. Oh, nga na ana man ang tao pa-impress sa gawas. Oh, dili na mao. Ang Ginoo gatanaw sa imong inner life. God looks at the heart, no? So gingon diri ni Paul, we are not going to be so foolish as to compare ourselves with those who write their own testimonials. Nara siya diya. And show off what great preachers and what great or wonderful servants of God they are. No. Nara siya diya, no? He says, when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding. Or imo aning i-paraphrase, kung imo daw ikumpara ang imong sarili sa uban, niya na siya, they are without understanding. Ginatawag ni sila mga spiritual idiot. Oh. Mga spiritual nga bugo ang tawag ani. Mao may kwan ani paraphrase nimo ni kung sa Bisayan nimo. Mga spiritual nga bugo. Oh. So ang tawag di ay sa imo kung imo ang ginakumpara-kumpara imo ang sarili sa uban, imong ikumpara ang simbahan sa uban, imong ikumpara ang imo ang ginahimo sa uban, ang tawag sa imo spiritual idiot or spiritual nga bugo. Sorry for the term pero maujud ang term. Paraphrase anang they do not know
And they are without understanding. They are without understanding. They are spiritual idiot. So ayaw tag-compare-compare sa tong sarili. Kung pilara ta sa church, maura na ang gibutang ni Lord. Ayaw tanaw sa uban. Ayaw po di mong i-compare imong sarili. Maayo lagi to siya muwali, ako dili. Ang tawag sa imo ana, spiritual idiot. Kuyaw lagi to siya mo share, ako dili. Oh, pagbantay mo ana, ayaw mo compare-compare sa inyong sarili. Kabalo ba mo? Minaw mo ah. Asa dapat nimo i-compare imong sarili? Minaw mo. Ready na mo? Asa nimo i-compare imong sarili? I-compare siya sa Ginoo kang Kristo. Mao daw na ang pinaka-the best nga i-compare imong sarili dili sa laing simbahan o dili sa laing tao. I-compare imong sarili diha sa Ginoo. Kung liwat na bakag batasan kang Kristo. Oh, i-compare daw the way ka mag-forgive. Gisagpa si Hesus Kristo, wala lagi to ni malos. Ako mapasakitan kong storya sa akong asawa. Suko na lagi kaayo ko. Ay layo pa jud ay ko Lord. O diha ka mo compare, ganahan kayo ang Ginoo ana, diha ka mo compare. Dili nga mag-compare ka sa uban. Amen? Tama mo diha? So if you want to compare yourselves, compare with Jesus Christ, not to somebody. Oh. Mao gani gingon niya diha. Fixing our eyes on Jesus. I-fix nimo imong sarili sa Ginoo. Ang imong mata sa Ginoo dili sa simbahan sa uban, dili sa mga pastor, dili sa mga lain-lain nga mga maayo nga mo preach, dili nga maayo ilang simbahan, dili nga maayo ang ilang worship team, dili nga maayo ang ilang halak, maayo lagi lang worship team, ang amo lagi dili maayo ang worship team. Compare nimo, maayo lagi ang tingog, ako dili. Dawaton na nimo ang tingog sa Ginoo kung tama imong kasing-kasing. Maayo lagi kag daghan kay mig maayog tingog tong una sa simbahan. Unya before manganta kay mag-commit man og sexual immorality sa likod sa simbahan. Asa may dawat ana? Oh. Ako na lang pakantahon diya si Kem nga pure ang iyang heart, pure heart. Oh. Bala impure ang tingog, basta pure ang heart, dawaton yun na sa Ginoo. Ako na silang ipatandem ni Cindy, lamay-may, kana silang tulo. Basta pure ang heart. Oh. 'Di ba? So, iyang gingon diya, fixing our eyes upon Jesus, let us run the race and then we shall find not something to commend ourselves, but plenty to judge to ourselves. Once nga i-compare nimo imong sarili diha sa Ginoo, magtingala ka. Wala kay ipanghambog. Kay kung mo compare manggod ka sa lain simbahan, mas gwapo maning amo ang speaker, mas gwapo maning amo ang kwan, amo ang microphone. Mas gwapo mani kay naatay kwan. Naanatay ka ng tawag ani, naanatay ka ni mga transmitter. Mas gwapo akong tingog kay grabe birit-birit bay ani gikan jud sa akong tiyan dili ni sa liog lang miyana ka. Dagan kay kag ma-comment sa imong sarili. Pero once nga i-compare nimo imong sarili sa Ginoo, wala jud kay masulti sa imong sarili. Ay Lord, sorry kaayo Lord, layo pa jud ko sa imong Lord. So safety na to. Fix your eyes on Jesus, dili sa ubang tao. Amen. Mao ni ang trick sa yawa sa tua. Nga dili kaniya gusto mo progress spiritually. Ang trabaho sa yawa, ipa-compare ka.
Ngano man mahimo man kang spiritual idiot kung mag-compare-compare ka. Mao na nga isa yun na ka mark sa spiritual nga babies. Nakaagi ko anag ingon nga simbahan. Hilig mo tanaw sa laing simbahan tapos unsang naa dito sila iyaapong sungugon, iyang sunlugon. Hilig mo compare. Then unsay tawag ana niya? Spiritual idiot. Mo'y tawag dinhi. O may gingon diri sa Bible. Oh. You compare yourself. You compare your church to others. Trap di ay na siya sa yawa para dili ka mo progress spiritually. Kay ang mark sa spiritual baby is you compare yourself to others. Awat-awaton nimo ang uban ba? O tanawa, makaabot na kag laing lugar maginawat-awat. Tapos na ay taga Singapore, awat-awaton na pud nimo, na ay taga South Africa, awat-awaton na pud nimo. Magtingala ka, dili ka mo progress ngano man. Mao man ang mark sa spiritual nga idiot. Basahon nimo, mo may gingon diri. Di ba? They are without understanding. Klaro? Sa verse 12, basahan na lang na. Pangita og laing translation ana, ang tawag ana spiritual idiots, ang mga mag-compare sa ilahang simbahan, gamit, tanan, imong sarili, tanan. So that's why never that's why never compare yourself to other people. Kaya nga naman, we will stagnate, mas stagnant ta spiritually kung naana nga batasan sa tuwa, magsigig kumpara. Naba mo diya? Paladagan na lagi siya disciple, ako wala pa. Eh kumparay mong sarili sa Ginoo, kumusta may mong batasan ngano wa pa man kay disciple? Oh. Alangan padaganon ka sa Ginoo, di gani ka kakaya sa imong batasan sa imong bana? O dili gani ka kakaya sa batasan sa imong asawa, tagan pa kaglain nga problema. Nama mo diha? Oh. Ikumpara imong sarili. Si Kristo gani, 12 ka buok, Ginoo na to siya. 12 ka buok, napay naghudas sa iya. Oh. Tanawa kung kwan. Ano, mga yung kag wisdom sa Ginoo. Ayaw yung compare para mo progress tayo spiritually. Amen? Mo nagingon ni Paul, do not do that. We never do that. Kaya kung ako ang nagbuhat, nahimo kong spiritual baby, just like the rest of you. And nahimo po kong spiritual idiot like the rest of you. So, moto niya yun diya, no? In any case, what can you compare yourself with another? Ano siya diya? And in only outward things. Do you know that a man's thought is like? No. Do you know what his inner attitude or motives are? No. Then how can you compare yourself with other person? Only in the external life? That which God does not see. God sees the inner life, the heart. Mao niya iyang ginabalyo. You cannot compare yourself to other people. In verse 13, but we will not boast beyond our measure, but within the measure of the sphere which God apportioned to us as a measure to reach even as far as you. So yang ginaingon diri nga, but he says, we will not be so bold, or we could say you could say na, he says that he don't want to boast beyond our measure. Niya na siya, wala siya nag-boast diri sa iyang mga gipanghil. Wala siya nag-boast diri sa mga blind nga na-open ang eyes. Wala po siya nag-boast diri sa mga demons nga iyang gi-cast out si Paul. Wala po siya nag-boast sa mga patay nga iyang gi-raise. Wala iyang gina-point diri, but I will not boast beyond our measure. Ano siya diya? So Paul doesn't want to talk about those things. Wala siya nagstorya na sa iyang mga milagro nga iyang gihimo. No. He says,
We will not boast beyond our measure, but within the measure of the sphere which God apportioned to us as a measure to reach even as far as yun nga siya. So kung tanawon nimo ang pulong Dios sa Ginoo is very clear na sa tanan nga servant sa Ginoo or every member of the body of Christ, naa siya'y given lang nga sphere of service. Sama sa atoa, naalang tay sphere of service nato, scope nato ba? Like example, ang sphere of service nato is diri sa Davao City. Diri sa Pag-asa, sa RCY, diri ang scope of services nato, tama? Oh. Murag naalang jud unsa pa ang kwan, ang scope, ang sphere of services nato. Unsa man? Family. Mao ni ang scope of services nato, ang sphere nato ba? Every man of God di ay naa di ay sphere of service nga ginahatag si Lord sa atuwa. Sama gud sa kwan, sama gud sa kidney, part siya sa body ni Christ, pero naa lang siya sphere, kanang lukop niya ba nga trabaho. Yes, located man siya sa tuang back, pero ang iyang sphere of service is i-purify ang blood, tama? Mo purify siya sa blood, mo itrabaho sa kidney. So, tanawon nimo, dili pwede nga moingon ang tiil. Ang tiil pod, napod siya sphere of service. Ang tiil is para lakaw. Tama? Tama mo diya? Dili pwede nga ang tiil gusto niya himuon ang trabaho sa kidney. Nakakita ba mo og tiil nga gilimpyuhan niya ang dugo? Wala. Nga naman, trabaho na sa kidney. Mao na nga kita, dili pud ta pwede maghilabot-hilabot sa lain nga outside sa atoang sphere. Oh. So, mo to, kung electrician ka ngayon unisol, diara jud ka sa electrician, dili jud ka pwede maghilabot-hilabot sa lain diya nga tubero kay basig mapalpak jud ka ana. Oh. So diri nag-emphasize si Paul nga diri di ay sa kwan sa body nato na ay certain sphere ang mga parts ani niya. Ang brain mo function siya as part nga brain lang, dili siya pwede mahimong kamot. Tama? Pero kini sila nga mga parts sa body is mag-work sila together, tama? Mag-work sila together. And dili dapat ka mo go beyond sa imong sphere. For example, ang ato ang sphere karon is mama, papa ug mga anak. O so diha ra jud ta jud. And ang ato ang scope sa ato ang trabaho karon is to restore families. Dili ta diha mo focus sa lain nga sphere. For example, ang sphere sa uban is healing and deliverance. Dili ta pwede mo hilabot ana diha nga ato po nang i-adapt nga kita pod hala gusto pod nako na. Diri ta mo focus sa healing and deliverance ana. Wala, palpak ang lawas. Mura kag tiil nga niadto sa kidney ba? Mao na gina-emphasize din ni Paul nga naatay certain or specific nga sphere. No? So, same with the ministry, body man ta ni Lord. No, same sa atong body, physical body, naatay specific nga sphere ang atong mga organs. Same kita. Every church naadyoy specific pod nga sphere or scope of influence sa matag usa or scope of function sa matag isa. No? So, they have a particular sphere in the ministry apportioned out to them. So, same with the body of Christ, every member has to get a sphere of ministry apportioned out of him. And when we seek to compete with another, we only show that we haven't seen the body of Christ. Wala pa yun ka na bilong sa body ni Christ kung makipag-compete ka sa laing simbahan. Tama mo diya? May ubang simbahan nga, tanaw nila, sila rin tama. Nya dapat unta, dili ta mo compete, dili ta kanang magkumpitanay ba?
Then, yan na siya diya. Pabugin mo na rin. It would be the height of stupidity kung ikaw mismo nga stomach mo compete ka sa tiil. Tama? Ikaw nga kidney mo compete ka sa imong brain. Oh. Which is makita na nato na siya sa tanang mga simbahan karon nga kumpitay. And ang uban pod, they are trying to imitate other body, parts of the body ni Christ. Awat-awaton nila sa uban, mao ni ang effective dito sa ilaha, effective mo ni sa kuha. Mao bitaw na among ginaingnan ng mga uban nga part sa atoang church. Katong mga pastor sa mangani, pastor sa kuan, lahi ang mga need sa mga people diya. Kung unsang leading sa Holy Spirit sa imo diya, hala, larga. Oh. Simple na sa mga people nga gina-connect sa ato i-allow nimo sila mag-grow. Allow them to trust the Holy Spirit kanay leading ang Holy Spirit dili na pwede nga iparehas na dinhi sa ato Kay basig lahi ang ilang kwan dito. Part sila sa body pero lahi sila ang ilang function. Oh. Even geographically. God give us a certain area in which to minister. Diri sa Davao kita, giyatagan ta og area nga magminister. Sama ni Paul. Si Paul giyatagan siya geographic place kung asa siya mo minister. Asa man siya mag-minister around Mediterranean Sea. Diha ra jud siya ka minister around nga Mediterranean Sea sa kilid-kilid. And he gave Peter another. Si Andrew lahi pod ang iyang geographical area. And given different sphere and different geographic place. Then iyang yun sa verse 13 and he says, we don't want to boast beyond our measure. God has given us a certain sphere and within that sphere which God has apportioned to us. So kung tanawon nimo nga praise sa verse 13, the sphere which God apportioned to us. So kabalo ba ka karon kung asa pod ang sphere nga gi-apportion sa imuha ni Lord? Kung ikaw gibutang ka diya sa SPMC, mao na sphere nga gibutang ni Lord sa imuha. Kung gibutang ka diya sa Pag-asa, mao po na ang sphere nga gihatag ni Lord sa imuha. Geographic sphere nga gihatag ni Lord sa imuha. Kung ibutang ka sa Mangani Sumimaw, mao po na siya ang imong sphere. Sa Nabunturan, mao po imong sphere. Oh, tama? Dito po sa imuhang sa Malita, mao po na ang geographic nato nga sphere kung asa ta mo function. Amen? So wala dapat ang competition, no? Katawanan kayo ba katong yawa mi simbahan? Ana siya. Ngano daw nga diri mi sa Davao magtukod og simbahan. Sa kuyawa di no, ikaw di tag-iya aning simbahan, ay ikaw di ay tag-iya aning Davao. No? Nga imo aming butan kung asa mi ibutang sa Ginoo. Ngano man kay ang imong mindset competition. Na jealousy. Na strife. Then he gives sa verse 13, but he says, our measure has reached to you. Because when we come to Corinth, he says, nobody had preached the gospel of Christ there. We came there. We are not building on somebody else's foundation. No? We are not moving into somebody else's sphere. In verse 14, we are not overextending ourselves. As if we
did not reach to you, for we are the first to come, even as you are, as far as you in the gospel of Christ. In verse 15, not boasting beyond our measure that this in other men's labors, but with the hope that as your faith grows, we will be within our sphere, enlarged even more by you. So, yang ginudiri nga, we're not boasting about beyond our measure that is in another man's labor, seeking to take credit for the work that other men do, which is daghan na kay na today, kanang wala namo, wala mi kanang kuan, dili mingon ana nga i-take credit namo nga trabaho sa uban. Yan si Paul din. But na siya diya sa verse 15, he says, we have this hope that as your faith grows, as you people in Corinth are faithful to the truth that you heard from me, and that as you grow in that, through your ministry, the seed that you have sown in you, that we have sown in you, spread to many other places around Corinth. And thus the sphere will be enlarged so that the word of God will spread to many other people as your faith grows. Ana ang kuan ni Paul nga pares ko sa mga ni nagtanom tag seed sa ilang mga pastor dinhi sa to ang sphere sa Davao. Tama. Then as the seed grow, nidako ang sphere. Asa man gidala kini sila Pastor Nante, Pastor Lionel sa Mangani ay sa Sumimaw, then after Sumimaw ni-grow siya padulong dito sa Mangani. Ana dapat as you allow that seed nga mag-grow nga gitanom sa imuha, hinay-hinay mudako ang imuhang sphere. Amen. Then, verse 16, so as to preach the gospel even to the regions beyond you, and not to boast in what has been accomplished in the sphere of another. In verse 17, but he who boasts is to boast in the Lord. Unang gingon niya diri sa verse 17, he who boasts, let him boast in the Lord. So in any case, all our boasting should be what God has done for us. So kana dapat ang ato ang i-boast kung unsa ang gihimo ni Lord sa atoa, dili ka nang imong gihimo sa iya. Mo din na imong ipanghambog. Ipanghambog ang gihimo ni Lord sa inyo ha. Dili ang imuhang gihimo para sa Ginoo. Kay ngano man, after all, tanan na natong gipanghimo, nga ginaboast nato a worth nating sa Ginoo. Dapat ang imuhang i-boast is ang gihimo ni Lord. Amen. Then nag-end siya diri sa concluding verse. Yan na siya. For it is not he who commends himself that is approved, but he whom the Lord commends. So in other words, the one who praises himself counts for nothing, but it is the one whom the Lord approved. He is the one who counts for everything. And dapat dili nato na makalimtan. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you, God. Help us na ma-apply namo sa mong kinabuhi. Kini nga mo ang na-receive today. In Jesus' name, Amen and Amen. So kasi mo share